Good day, this is Father J.V. Zuniga and welcome to Knowing Fathers, Calling Others. Isa sa mga staple sa mga presbyteral ordination ay yung pagkanta ng awit na pagkakaibigan, lalo na sa vesting ng bagong ordain na pare. At nung isang na-attendan kong ordination, tinamaan ako doon sa lines na pinili ka't hinirang upang mahalin. Na bago ka pa pinili at hinirang para maglingkod o magmahal o magbigay ng sarili, una ka munang pinilit hinirang para mahalin. At kung babalikan ko yung aking seminary life at pagkapare, parang yun yung nakita kong pattern. It's about God loving me and me trying to respond to God's love. Siyempre, una ko yung naranasan sa aking pamilya, na bagamat simple lamang ay masasabing masaya at naging mapagmahal ang samahan. Babanggitin ko na rin yung mga lola ko na naging saksi ng pagmamahal at pagbibigay at nakahalagahan ng buhay reliyoso. Pumasok ako sa minor seminary na gusto ko lang mag-aral sa Maynila. Pero dahil sa pagbibiyaya ng Diyos, tinulungan niya ako na maka-adjust sa high school seminary formation, magkaroon ng mga kaibigan, at ganun din ay magsimula ang aming mas malalim na samahan. Kaya after high school seminary, tumuloy ako sa college seminary. At doon naman nakita ko yung pagtulong ng Diyos sa akin, sa pagpapalawak ng aking isip, lalo na nakapag-aral sa isang universidad, pero higit doon sa pagpapalawak ng aking puso, sa apostolate at spiritual life. Sa apostolate kasi napakaseryoso namin noon sa social awareness and political involvement, at sa spiritual life dahil sa Ignatian spirituality. Sa tulong ng mga spiritual directors, retreat directors, ay mas nakilala ko si Kristo. Pero after college, sabi ko, after 8 straight years sa seminary, baka okay na mag-break muna from seminary formation at mag-regency. Ito rin yung pagkakataon para makita ko yung other options available to me. Kaya 4 na taon akong lumabas. 1 taon para magturo sa university at 2.5 taon na nagtrabaho sa bangko. At naging masaya naman yung phase na yun ng buhay ko, Bagamat maraming pagsubok, marami ring natutunan, lalo na sa adulting at sa pagiging mature. I was up for promotion noon sa bangko, pero napagtanto ko na parang may kulang, parang may hinahanap pa ako na after a long day of backbreaking work, parang hindi ako para rito. Nakatulong sa akin noon yung spiritual direction, retreat, at yung pagdaan sa Greenbelt Chapel bago sumakay ng MRT pa uwi. Kaya after 4 years outside, bumalik ako sa theology at doon parang nasabi kong mas payapa ako. I'm where I should be. At lalo na nung dumating yung PSIY, kung saan hinarap yung sarili, ang mga kabutihan at karupukan ng sarili at hinarap din ng Diyos sa 30-day retreat, naramdaman ko rin yung kanyang unconditional love for me. Towards the end of my theology, nagkasakit yung mami ko ng cancer. At sabi ng doktor, tinaningan siya, mamamatay siya ng September of my 4th year in theology. Towards the latter years of my theology, nagkasakit yung mami ko ng cancer at sabi ng mga doktor, mamamatay siya ng September of my 4th year in theology. Kadalasan yung September, yun yung ordination to the diaconate. Kaya lagi kong dinadasal nun sa Diyos, sana makita ng mami ko ang ordination ko. Pero namatay pa rin ang mami ko ng September. Pero dinidig ng Diyos yung dasal ko dahil na-ordain ako ng July. At nakita nga ng mami ko yung ordination na yun. Kaya sa diaconal ordination, sabi ko, akala ko ako yung magpapahayag ng pagmamahal ko sa Diyos sa okasyong ito. Siya pala ang nais pa ring magpahayag ng pagmamahal sa akin at sa aking pamilya. At yun ang dala ko, core memory ko ng konkretong pagmamahal ng Diyos sa akin, simula pagkabata hanggang sa puntong yun, hanggang sa ako'y naging pari. Kaya bilang pari,
sa unang 4 na parokya na napaglingkuran ko bilang parochial vicar, no, sinubukan ko maging available sa sacraments, sa sacramentals, no, pagbutihin ang paghumilya at pagdiriwang ng misa, no, at ibigay pa ang sarili sa mga tao. Patuloy yung pagtulong at pagmamahal ng Diyos, no, na ipadala ako sa Roma para mag-aral, no, at doon ko nasaksihan among others yung canonization ni Pedro Calungsod, yung election ni Pope Francis, at yung heroic faith ng mga Filipino OFWs. Pagbalik naman dito ay na-assign ako sa isang parokya 2.5 years, no, sa panahon ng pandemya. At doon sinubukan naming iparating ang pagmamahal ng Diyos spiritually and materially through relief operations. At yun nga, napunta ako dito sa San Carlos, 2nd year ko na ngayon, na naglilingkod sa mga seminarista. Kaya kung tatanungin ako about my dedication in my seminary formation and priestly life, no, ang sagot ko doon ay nakaangkla yun sa naunang dedication ng Diyos sa akin. Since pagkabata, walang patid. No? Kahit na ngayong pagkapari, kahit may panahon ng kalungkutan, pag-iisa, no? Mga panahon ng krisis at problema, hindi nagkukulang ang Diyos. Kaya kung ano man ang naibibigay ko, ay tugon lamang sa nauna niyang pagmamahal sa akin.